Nahihirapan ako at hindi ko alam kung mahal niya ba talaga ako or no choice lang siya kasi nagkaanak kami. At may mga time na kapag nag-aaway kami, halos gusto na niya akong iwan. I have a partner and we've been together for 4 years at meron kaming 2 anak. Mabait ang partner ko, masipag at lagi niyang iniisip ang kapakanan ng pamilya namin, lalo na ang mga anak namin. Happy ako kasi hindi siya mabisyon na tulad ng alak or sigarilyo. Pero sa cellphone, yes, laging nanonood ng anime or mobile game. Halos pagkakauwi niya, isang halik at yakap lang sa mga anak namin at saka sa akin. Pagkatapos nun, ang buong oras niya gugugulin ng sarili niya sa pagsi-cellphone. Pero hindi naman yun issue sa akin. Nung mga panahong bago pa lang kami, may time na nakakasalubong ko yung ex niya. And then nagkasabay kami, parehas kami ng pupuntahan. Nakita ng partner ko na magkasama kami at yun yung kauna-unahang pag-aaway namin na halos gusto na niya akong ibalik sa magulang ko. I asked him bakit ganon yung reaction niya. Pero he said ayaw niya lang magkaroon ng connection ng past at present niya. Hanggang sa naulit yung away namin at buntis na ako nun sa unang baby namin. Nag-i-scroll kami nun sa Facebook niya and napadpad kami sa features niya. And nakita namin yung picture nila ng ex niya. Ang sabi ko, i-delete na namin. Pero ang sagot niya sa akin ay pabayaan mo lang yan dyan. Ako naman biglang umatake yung pagka-overthink ko. And hindi na ako umimik hanggang sa nag-away na kami. Binato niya sa akin yung cellphone at muntik nang tumama sa tiyan ko. Ang sabi niya, umuwi na raw ako kila papa. Grabe yung galit niya sa akin nun. And after an hour ay nagkaayos rin kami. Can I ask again, can I delete this photo? Sumagot siya, i-delete mo. Pero I know na labag sa loob niya. Hanggang sa nanganak na ako at may nangyaring hindi ko ini-expect. May nag-chat sa akin na dami account at sinabi niya na may nabuntis daw yung partner ko dati. At nalaglag yon dahil pinabayaan ng partner ko. Hindi raw pinanindigan at tinakbuhan niya. Tinanong ko siya pero ang sabi niya hindi daw totoo. Pero may proof yung nag-chat pero hindi ko na lang pinalaki. But still, andito pa rin yung duda ko. May mga time na kapag nag-aaway kami, halos gusto na niya akong iwan. At lastly, pinag-awayan namin is about sa TikTok. Nag-scroll ako noon sa TikTok nang biglang may nag-joke sa akin, i-check ko yung account niya. Tinignan ko yung comment history at nakita ko din yung mga comment niya sa ibang babae. Na cute mo, chin, panotis, ayaw mo ng magandang lahi, char lang. Ayaw mo sa gwapo na seryoso pa. And the worst is, nag-comment siya sa isang quote na ang sabi, umamin ka nga, yun totoo lang ha, hanggang ngayon mahal mo pa rin ba? Ang sagot niya ay, ang hirap namang sagutin yan. Sinabi ko sa kanya yon pero siya pa yung mas nagalit. Naguguluhan lang ako kasi I have anxiety and depression. And every night, I suffer breakdown. Halos pag nag-breakdown ako, yung mga salita at ginagawa niya, ang paulit-ulit na umiikot sa utak ko. At dun lumalabas yung insecurities ko. And last night, I saw him watching sa sarili yung girl at nakita ko na sarap siya sa panonood niya. As in yung tipong naninigas yung mga binti niya kasabay ng ano niya. Nahihirapan na ako, Mami Len. Hindi ko alam kung mahal niya ba talaga ako or no choice lang siya kasi nagkaanak kami. Sana mabasa niyo ang story ko at pa-advise ako at pa-real talk na rin. Letter sender, Bea. How were you guys started? Kasi parang hindi nyo know ang isa't isa. Since meron na kayong 2 anak. May ibang babae kasi na natural yung pagiging utita. Like matanong lalo sa past relationship. Comparing or asking why sila nag-break, something like that. And then pagtatawanan nyo na lang bot ang reason at tangahan sa past. Wala ba kayong gano'n nung jowa day? Tapos yung picture niya sa featured photos niya with ex na kahit ikaw na yung partner niya. Bakit nandun? Bakit kinikip? May pampaswerte bang dala kaya hindi mabura? Yung nagagalit siya na nagkasabay lang kayo accidentally ng ex niya, big deal sa kanya. Katwiran na ayaw magkaroon ng connection ng past sa present. Bakit affected pa rin? May itinatago ba? Pagko-comment, papuri sa ibang babae, kalabisan yon, ang lakas makapagpatriggered ng galit sa katawan. Kahit yata si Mama Mary ay magwawala pag nakabasa ng mga ganyang comment. Kahit pa sabihin na hindi ka talaga maganda, ikaw na ang kasama, ikaw dapat ang maganda. Ito very alarming. Yung panonood ng babaeng nagpapaligaya sa sarili. Nahuhuli mo ba siya or lantaran? Kasi bukod sa partner ka niya at ina ng mga anak nyo, respeto sa'yo bilang babae, hirap bang ibigay? Meron pang nagchat sa'yo about sa batang pinalagdan. Yun, Mami, deadma ka na lang doon kasi pas na talaga yun eh, wala naman na. Hindi mo na dapat pinag-iintindi yung mga chat na ganyan kasi 2 yung anak sa'yo at pinanindigan ka naman. At sabi mo naman mabait yung partner mo at inuuna ang kapakanan yung mag-iina, hindi mabisyo. Buti may ganun pa siyang katangian despite ng mga reklamo mo. Eto, real talk tayo ha. Favor ko lang din sa'yo kung hindi mo rin naman kaya ang mga nakikita mo sa social media at lahat ay pagmumula ng away niyong dalawa. Tapos ramdam ko rin naman na mas mahal mo siya kaysa mas mahal ka. Kasi lagi kang gustong iwan at gusto kang isole sa magulang. Pero nag-i-stay ka pa rin despite ng anxiety, depression, and breakdown. Wala ka rin namang lakas ilaban at katwiranan ng ebidensyang nakikita mo. Tigil-tigilan mo na yung pagkakalkal mo sa social media. Kasi kada mag-aaway kayo, ang solusyon niya ay iwan ka. Baka yun talaga ang gusto niya kaya nananadya. Ang dami mong nakikitang red flag, Mima, pero hindi ka naman natatauhan. Sandamakmak na konsumisyon pero willing ka pa rin namang ipako sa krus kahit penitensya ka na. Hindi sa isang salita ko lang matatapos yung tangahan mo, Mima.